Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Larry Gadon, in-interview ito sa SMNI, no? Tungkol sa invitasyon ni Joe Biden, President Joe Biden kay President Bongbong Marcos na papuntahin itong si presidente natin sa Amerika. Okay? In-interview ito si Larry Gadon tungkol dito. Pero may grabe ang sinabi ni Larry Gadon tungkol dito. May payo siya kay President Bongbong Marcos. Magiging delikado si President Bongbong Marcos. Yan ang itatalakay natin mamaya. Okay? Pangalawa nating itatalakay ay itong update tungkol kay Maria Ressa. Okay? Na binalita natin ito kahapon, no? Marami ng mga bumatikos ngayon kay Maria Ressa, mga professor, mga expert tungkol sa kanyang tweet. Binalita natin ito kahapon na hindi tayo sure if siya ba talaga yung nag-tweet doon, ngunit confirm siya ang nag-tweet sa na ini-blame niya itong si President Bongbong Marcos, kaya raw siya 6 years in prison ngayon. Nag-blame na kay President Bongbong Marcos sa kanyang tweet. Diba? Kahapon hindi tayo sure kung siya ba ang nag-tweet. Ngayon, confirm siya ang nag-tweet doon. Okay? Pag-uusapan natin itong si Maria Ressa. Matindi ito. Kanyang mga sinabi. Okay? So, bago ang lahat, bago natin itatalakay itong mga very interesting topic natin ngayon, importante na i-like nyo itong video natin sa YouTube. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan na ipagtanggol natin si President Bongbong Marcos kay sinabi ni Maria Ressa. Okay? I-like nyo itong video na ito. 1, 2, 3, go. Like na. Okay? And marami ditong hindi pa nakasubscribe sa akin, no? I-subscribe nyo na rin ang aking YouTube channel, Donmar TV, para lagi kayong updated. And i-click ang notification bell para lagi kayong ma-notify sa latest updates tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? So, moving forward sa ating first na topic. In-interview itong si Larry Gadon sa SMNI. At isa sa mga tanong doon, pabor ka ba na itong si President Bongbong Marcos ay pumunta sa Amerika dahil in-invite ito kay President Joe Biden? Ang payo ni Larry Gadon will shock you. Huwag pumunta sa Amerika o sa US si President Bongbong Marcos. Yan ang sabi ni Larry Gadon. Alam nyo ba kung bakit? Dahil raw delikado si President Bongbong Marcos doon. Kasi ang Amerika o ang US raw ay kontra sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kontra ang US. Most of the US government kontra. Ayaw nila si President Bongbong Marcos ang manalo. So, no question about President Joe Biden because talagang sumuporta ito kay President Bongbong Marcos in words and in action. Okay? Nagpakita ito ng support. So, yan ang mga rason ni Larry Gadon bakit ayaw niyang pumunta itong si President Bongbong Marcos. Dahil itong pagkapanalo ni President Bongbong Marcos kontra ang mga halos lahat ng US doon. Okay? Sabi ni Larry Gadon, baka doon pa magtapos ang buhay ni President Bongbong Marcos kapag pumunta siya sa US. Kasi maraming ways daw, maraming mga paraan. High-tech na kasi ang US, Amerika, high-tech yan. Baka high-tech ang way ng mga kanilang assassination. Baka lasunin siya doon, lagyan ng pampakanser ang pagkain, hangin sa kwarto, pwede ring lagyan ng masama. High-tech ang Amerika. So, peligro. No? Kasi itong si Larry Gadon, maraming libro itong binabasa. At isa na dito yung mga CIA books
binabasa niya yung kung mga paano magkuha ng buhay ang mga CIA sa kanilang katunggali sa politika, no? Through science, mga bagay na di nahalata na na is, na assassinate ka na pala, no? Mga chemicals, lason na yan pala ay ikinamatay ng isang tao, no? Tatagal yan ng ilang weeks sa iyong body, no? Na parang may sakit ka lang. At the end sa laso na yan, magka-heart attack ka na parang natural cause of death lang pero nilason ka na pala. So peligro na pwede yan na gagawin yan sa ating Pangulo, no? Kaya ayaw talaga ni Larry Gadon. Kaya hindi siya pabor na papuntahin ito sa Amerika. Mas pabor pa itong si Larry Gadon na unahin niya yung invitation ng China state visit. Okay? Kasi raw kaibigan natin ang China. Sumuporta ang China sa atin sa panahon na Pangulong Duterte at sa panahon ng pandemya malaki raw na itulong itong China, which is totoo naman. Saksi tayong lahat dyan, no? So sabi ni Larry Gadon, unahin niyo yung pagpunta sa China. Okay? Yan ang opinion niya. Sabi ni Larry Gadon, mahal niya ang mga Pilipino sa Amerika. Ngunit, ang Amerika kasi funded Leni Robredo during the campaign. Ang gusto kasi ng Amerika na itong si Leni Robredo ang mananalo. Tinulungan itong si Leni Robredo sa panahon ng kampanya in many ways. Yan ang sabi ni Larry Gadon. Okay? Ngunit, hindi yan ang naging gusto nila dahil ang nanalo nga si PBBM. So, si Leni Robredo natalo. So, ayaw ng Amerika ang nangyari na itong si PBBM ang naging presidente sa Pilipinas. Hindi yan ang kanilang gusto. Ang gusto nilang manalo si Leni Robredo. Kaya natatakot itong si Larry Gadon na pumunta itong si President Bongbong Marcos sa US. Peligro, delikado. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ni Larry Gadon. Tama lang ba na wag papuntahin itong si President Bongbong sa Amerika dahil delikado? O tama lang ba na pupunta itong si President Bongbong Marcos sa Amerika dahil in-invite ito ni Joe Biden? Libre kayong mag-comment, mag-react, babasahin natin ang opinion ninyo tungkol dito. Okay? So moving forward tungkol kay Maria Ressa, no? Binalita natin to kahapon, confirm na ang tweet na ni Maria Ressa na ini-blame niya si President Bongbong Marcos, confirm siya ang nag-tweet doon. Ang kanyang tweet, nag-blame siya kay Bongbong Marcos. Sa mga hindi nakapanood sa balita ko kahapon, may ipinakita akong tweet kay Maria Ressa. Okay? Ipakita natin ulit ngayon. Okay? So, 6 years in prison itong si Maria Ressa sa hatol ng korte. No? Dahil sa cyber libel sa businessman ng pangalang Wilfredo King. Natalo itong si Maria Ressa. So far out ang mga akusasyon mo kay President Bongbong Marcos na ini-blame mo na kaya natalo ka, 6 years in prison ka, parang ini-blame mo ang mga administrasyon o si President Bongbong Marcos na rin. Okay? And you also blame sa panahon ni Duterte. You blame Duterte for that case. Na walang kinalaman si Pangulong Duterte dyan. Diba? Ang message, meron siyang message na parang humingi siya ng simpatya sa lahat ng mga news media outlet na parang sinabi niya na this is not all about me. This is not all about my researcher. This is not all about Rappler, but this is all about the news media raw.
tungkol raw ito sa mga news media about freedom of the press, freedom of expression, ganun-ganun. Wag mo nang wag mo nang idamay yung mga news media outlet. Wala naman silang kasong cyber libel. Ikaw yung may kaso dito. Oh, i-blame mo yung sarili mo. 'Di ba? I-blame mo yung sarili mo. Ito yung itinuwit niya. Ito. Sa itong ano ko lang ito ha. Ito pala. Global Talk News Radio itong nag-share. Oh, itong tweet ni Maria Ressa, itong nasa gitna. Sabi niya, "Now we see the pattern of the Marcos administration." Oh, blaming Marcos administration, harass and intimidate journalists. Oh, hinaras daw sila at intimidate daw ng mga journalist yung ginawa ng Marcos administration. Ang far out. Then replace them with propaganda bloggers and vloggers. Ako, isa na ako doon. Vloggers ako. Diba? Hindi naman kami sinusuldohan ni President Bongbong Marcos. Ibinalita lang namin ang balita ng mainstream media. Nag-comment lang kami. Death by 1,000 cuts of the PH Constitution and our democracy. Oh, yan sa death by 1,000 cuts. Walang naniniwala sa iyo yan, Maria Ressa. We won't voluntarily give up our rights. Hashtag courage on, hashtag hold the line. Yan ang tweet niya. Oh, ito namang si Professor Ana Malindugoy, nagkomentaryo. Sabi niya, which is, I agree with Professor Uy. Sabi niya, what a narcissist. Talagang narcissist ang galawan ni Maria Ressa. Ang narcissist kasi guys, blaming others for their mistake. Mali ni Maria Ressa, ang ini-blame niya si President Bongbong Marcos, very far out. Na ang kaso na si businessman Wilfredo King, isang private na tao yan. Hindi yan konektado sa gobyerno. Hindi yan konektado kay Pangulo Duterte noon na part rin sa administrasyon ni Duterte. Hindi. Kinasuhan ka ng isang ordinaryong businessman, Wilfredo King, private, hindi public na tauhan. Okay? Sabi ni Professor Ana Malindugoy, she is again blaming others. More particularly the newly elected and inaugurated President of the Republic for her mistake and transgression so pathetic. Oh, pathetic ka raw. Blaming President Bongbong Marcos. Far out ka talaga. Okay? So, I agree with Professor na narcissist ang galawan mo. At hindi, so, patas tayong magbalita ha. So, meron ring nagsabi, meron ring kumampi kay Maria Ressa, Rappler. Kanyang media. Sabi niya kanyang media, kinampihan si Maria Ressa. The Norwegian Nobel Committee and other groups expressed support for Rappler CEO and Nobel Maria Ressa and former Rappler researcher writer Reynaldo Santos Jr. after the Philippines Court of Appeals affirmed their cyber libel conviction. Ito yung sinabi na kumampi ni Maria Ressa on the Court of Appeals affirming cyber libel conviction of Ressa and Santos. Yung Santos, yung researcher ni Maria Ressa. The conviction is based on Maria Ressa's criticism on how power is used and sometimes abused in the Philippines. The criticism voiced through Rappler is well within the freedom of expression in a democratic society. I am gravely concerned that Maria Ressa is being prosecuted for exercising her rights of expression. Norwegian Nobel Committee chain Berit Press Andersen. Oh. Masasabi ko sa inyo, hindi mo alam ang nangyari. Hindi ka rin nag-research na ikaw pa naman ay Norwegian Nobel Committee chain. Marunong ka sana ring mag-research. Foreigner ka, di ba? Alamin mo kung ano ang history ni Maria Ressa dito sa Pilipinas. Pangalawa, alamin mo ang kaso tungkol kay Maria Ressa. Oh, sabi mo, the rights of expression, hindi express. Siniraan niya yung tao na si Business Wilfredo King. And masasabi nating totoo ito dahil nagdesisyon na ang korte.
naging totoo na ito dahil nagdesisyon na ang court. Okay? So, we will not say na talagang may cyber libel na nangyari hanggat yung korte ay desisyon na. So, nagdesisyon na ang korte na mali si Maria Ressa, so totoo na itong cyber libel against Wilfredo King. Talagang siniraan niya itong si Wilfredo King. Okay? So, research ka muna, Norwegian, ma'am, kung sino ka man. Okay? Huwag kang kumampi kay Maria Ressa without even researching. Okay? Ako, ordinaryo naman akong tao, pero wala akong right kasi mas malaki kayo sa akin. Pero, opinion ko to. Okay? Ito namang si CEGP. Organization ito. Just like what we have seen in the past, libel charges are only meant to sow fear and intimidation to the press. It is nothing but a legalized repressive state apparatus. Yung kaso ng ABS-CBN, hindi yun freedom of the press, ha? Violations yun. Yung kaso nyo, hindi din freedom of the press. Ito'y tungkol sa isang individual na tao, na private, ng cyber libel yung ginawa sa kanya. So wag kayong magsabi diyan na are only meant to sow fear and intimidation of the press. Far out kayo. Mag-research nga kayo. Organization pa naman kayo, hindi marunong mag-research. Itong CEGP Alliance Officer Melanie Joy Ferranel. Oh. Alamin mo, ikaw, Melanie Joy, alamin mo nga yung sinabi mo. You go deeper daw sa mga sinabi mo if tama ba yan. Okay? Before you say that. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa nangyari kay Maria Ressa. Tama lang ba na itong si Maria Ressa ay ma-imprison na 6 years together sa kanyang researcher? Okay? Tama lang ba na sinabi ni Maria Ressa na in-intimidate daw sila, hinaras daw sila ng administrasyon ni Marcos, ni President Bongbong Marcos? Tama ba yung sinabi niya? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa sinabi niya. Tungkol sa hatol ng korte kay Maria Ressa. Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? I-like nyo tong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, para mamulat ang mga mata ng taong bayan sa mga nangyari tungkol dito. Okay? Like, share this video para maraming makarinig dito. Okay? Marami dito ay hindi pa na-subscribe sa akin, na laging nanonood. I-subscribe yung channel ko. Hit the notification bell para lagi kayong updated tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito na lang. Have a great day. See you in my next video. And God bless everyone.